Umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay continuation po ng ating message, ng aking mensahe last week. Yung The Logos. As you can see, natakil lang po natin ay yung John verse 1 and 2. And this time we will continue sa verses 3, 4, and 5. So that we are fully understand who is the Logos, kung sino si Jesus, at gaano siya makapangyarihan at ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen? Are you ready? The title of my message is Believe in the Word. Tayo ay maniwala sa salita. Kasi yung word na ito yung tinatawag na living source of life. At itong word na ito tinatawag na katotohanan, which is the truth, and also hope na nagbibigay ng pag-asa. As I said last Sunday, we study about word, which is logos. Logos is word galing sa mga Greek, no? Sa kanila kasi yung logos is like a force o yung tinatawag na powerful word. And then John explained that this force that you're talking about is not only a force, but it is God. At sinabi doon sa may John chapter 1 verse 14, and the Word or the Logos became flesh, which is Jesus Christ. So hindi po sinadya po talaga ni John na sabihin niya, in the beginning was the Word and the Word was with God. Kasi gusto niya pakita sa kanila na etong sinasabi niyong malakas na ito ay siya yung Diyos mismo. Amen? So this morning, sinabi rin natin last week na si Jesus He is the beginning or the end. Sinabi sa book of Revelation that He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. So, siya yung beginning and end at siya ay eternal, kaya siya ay tinawag na Diyos. Kasi ang Diyos ay walang lumikha sa Kanya. Siya ang lumilikha, hindi siya nilikha. Jesus was not created because He was there from the very beginning. Kaya this morning, focus naman tayo ngayon, si Jesus is a powerful creator. Makapangyarihan na gumawa na lahat ng bagay at yung tinatawag na supreme authority of life. Siya mismo yung pinaka-author ng life at author ng lahat. Sige po, can you open your Bible in John chapter 1 verse 3? Ito po yung continuation. Sabi ganon, God made all things through the Word. Lahat daw ay nilikha sa pamamagitan ng Word, which is Jesus. God did not make anything without Him. So pinapakita dito na walang nilikha na hindi nanggaling sa Kanya. Siya mismo ang pinagmulan. So ibig sabihin that Jesus is the eternal Son of God through whom God created everything. Lahat ay nilikha dahil sa Kanya. Lahat ay nabuo dahil sa Kanya. Kaya ang role ni Jesus sa creation ay pinakita dito that He existed before all things. Na siya ay nandoon na bago pa lang nilikha ang lahat. And has a complete authority. Declaring that everything exists because of Jesus. Ngayon, the Logos was not only present in the beginning, but was also actively at work. Hindi lamang siya nandoon sa simula, na pinakita doon na siya ay Diyos, dito pinakita rin kung gaano siya makapangyarihan. Because He is a creator. Lumikha na lahat. Kaya nga sabi doon, He was also active at work. Tingnan natin. I want you to open your Bible again in book of Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Dito, pinaliwanag dito kung sino si Jesus. Sabi nga doon, we cannot see God. Nobody can see God because He is Spirit. Unless you die and go to heaven, you will see Him. But Jesus Christ shows us completely who God is. Kung ano yung itsura ng God, pinakita sa magitan ni Jesus. Even before God made anything, Jesus was already there as God's Son who rules everything. Verse 16. Sa verse 15 paliwanag ko lang muna. Dito sinabi dito, Jesus was perfectly reveals the heart of God. Dito, ipinakita ang puso mismo, pinadamang mismo ang puso ng Diyos. Siya ay eternal Lord from whom everything comes. He is living source of everything that exists. Siya yung pinagmulahan ng bagay na kung ano man ang tumubo diyan.
Lahat po yan, siya po yung may kagagawan yan. Sa verse 16, sabi ito, when God created everything, it was His Son who did it. Doon pa lang, pinakita na agad doon, na lahat daw ng bagay ay nung kinreate, ang anak daw ang siya ang gumawa nun. His Son made everything that is on earth and in heaven. So, pinakita dito, langit at lupa, langit, siya ang gumawa. He created everything that we can see. Anumang bagay na hindi mo rin nakikita, siya rin ang gumawa nun. As well as the things that we cannot see. Lahat ng nakikita mo at di mo nakikita, si Lord ang gumawa niya, si Jesus. He made rulers and leaders. He made everything that has power and authority. Sa kanya nagmula. God gave His Son the authority to create everything so that His Son would receive praise. Kaya perfect talaga eh. Tignan mo yung katabi mo, si Lord gumawa niya. Perfect na perfect yan. Tapos tanong mo ngayon, kapatid, ano nangyari? Perfect yan. Kaya lang ang tanong lang, ano nga naman na nangyari? Dito, dinideclare na si Jesus is not created. Hindi siya ginawa. Walang sino mang gumawa sa Kanya. Baka kasi siya eternal source of all creation. Kung ikaw nga naman ang pinagmulan nun, walang gumawa sa'yo. Kasi sa lahat sa'yo nanggaling, the one who gives life to everything. Lahat na mayroong buhay, siya ang may gawa niya, siya nagbigay. Kaya yung buhay na meron ko ngayon, it is very precious in the sight of God. Kasi siya mismo nagbigay ng buhay na yan. Showing that He is the rightful and glorious Lord over everything. Kaya nga nung tinanggap natin siya, sabi natin, Lord, you will become my Lord and Savior. Ibig sabihin ng binabalik mo sa Creator kung ano man meron ka. Kasi wala ka naman talaga, kinreate ka lang talaga ni Lord. Amen? Verse 17, sabi dito, God's Son was there before anything else was there. And now, He causes everything to continue in its proper place. Amen? Kaya si Lord, si Christ, nag-rules with supreme authority, not just as the one who created everything. Siya mismo lahat ang may supreme authority na lahat ng bagay. Amen? Nanakaw ng kaaway, pero binawi uli ng Lord when He was died and rose again from the dead. Sabing ganon, Jesus went to the bottom pit to get all that the enemies na ninakaw sa iyo. Sabi doon, kinuha lahat ng susi. Kung ano man ninakaw sa iyo. And then kaya nga sinabi ko, ano man ang talian mo sa langit ay tatalian sa lupa. Kasi why? Yung authority, o supreme authority, binawi niya kay Satanas. Amen? Kasi tinalo niya ang kamatayan. So, but as the one who keeps everything together, giving in it life and purpose. Verse 18. Sabi sa 18, the church is like Christ's body, and He is its head. He is where it all begins. And God's special Son, He was the first person who became alive again after death. As a result, Christ is the first, most important in all things. Eh hanggang ngayon naman, importante pa rin si Christ. Why? Because hindi ka makakapunta sa langit pag wala siya. Hindi mo marireceive ang mga blessing kung wala siya. Kasi siya ang nag-create ng lahat ng bagay na yun. Kaya si Jesus ang tinatawag na ultimate authority. The source and the keeper of everything. Lahat ng bagay. Kaya nga sabi nga naman, whatever you ask for in my name, sabi ni Jesus, ano man daw hingin mo sa pangalan niya, ito'y bibigay ng Diyos Ama. So that's why when we pray, we always asking in the name of Jesus. Amen? Kasi siya ang may gawa. Alam niya kung ano yung pangailangan mo at huhugutin na ng Lord. Ito yung kailangan mo. Hiningi mo, ako gumawa nun, ibibigay ko sa iyo. Siya yung tinatawag, kaya tayong mga followers niya, meron tayong tinatawag na sure hope in resurrection. At meron din tayong tinatawag na eternal life dahil kay Kristo. Amen? Verse 19, sabi sa 19, God chose to put His nature in Christ completely. Siya mismo, God the Father, in-entrust niya lahat ng kapangyarihan kay Kristo. Kasi bakit ka mo, ha? Because God gave Jesus all of His fullness. Kaya nga sabi nga we cannot see God, pero nung dumating si Jesus, nakita natin ang Diyos.
making him the complete picture of God. Completely God and completely human. Tunay na Diyos at tunay din na naging tao. 20. He decided that Christ would die on the cross as a sacrifice. In that way, God will bring all things back to Himself. Remember this, ninakaw ng kaaway lahat ng meron ka. In order for Him to retrieve, para makuha niya yon, kailangan mamatay siya, tubusin niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, which is the precious blood of Jesus. Amen? Kailangan kasi natin yon. Kailangan matubos upang sa ganon, mabalik uli kung ano yung meron ka, then everything could live in peace with God. Remember this, if you are not part of His family, you are enemy of God, sabi sa Bible. That includes everything on the earth and everything in heaven. Sa kanyang pagmamahal at sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, He became the source of peace. Siya ngayon ang naging source ng iyong kapayapaan. Siya ang nagbigay ng kapayapaan. He became a restorer. Ano man na nasira sa iyo, ano man na nawala sa iyo, i-restore ng Lord yan. Amen? He made it possible for people to connect with God. Kasi nga, wala nang koneksyon ng tao kay Lord, but because of Him, nagkaroon ngayon ng koneksyon kay Lord. Amen? Yung namatay na meron ka, yung connection mo kay Lord, nabuo dahil kay Jesus. So, si Christ mismo, ang tinatawag na great power, restores humanity and all creation. Ni-restore niya. Kaya nga ngayon, when you became a Christian, na-appreciate mo lahat ng bagay. Amen? Lahat sa iyo mahalaga kasi ito'y gawa ng iyong Panginoon. Kaya na-appreciate mo siya. Yung ibang tao, pag wala kay Kristo, they did not appreciate everything. Pag maliit na bagay, akala nila baliwala lang. Pero sa iyong Kristiyano, kaya nga ang Kristiyano, tawag sa atin mababaw. Kasi pagka small, big blessings, ito ay talaga namang niyayakap natin yung mga pagpapalang yon. Amen? At tayo tunay na nagpapasalamat kay Lord. A work is started and finished with love. Ginawa ng Diyos lahat ng bagay na mayroong pagmamahal at tinapos niya ng may pagmamahal. Nung tayo nagkasala, tinapos siya ng pagmamahal sa pamamagitan ng bigay ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng pagdaloy ng kanyang dugo, kaya tayo po ay nanumbalik ngayon sa Panginoon. Amen? Hindi mo ba napapansin pag nagpipray ka, parang ang lapit-lapit mo kay Lord? Yung para bang kausap mo siya, malapitan lang? Kasi because of that connection na meron ka na kay Lord. Amen po ba? May the Lord bless the reading of His Word. Yan. Jesus, the Word is eternal God. Si Jesus na ang salita, siya ay eternal God, unchanging and divine. Hindi nagbabago. He saves until now, He saves, He heals, and delivers. Hanggang ngayong ginagawa pa rin ng Lord yan sa buhay mo. I give you two story para mas lalo natin maintindihan kung gaano makapangyarihan yung word mismo ni Jesus. Doon sa Matthew chapter 8, verses 5 to 8, merong istorya doon, the fate of a Roman officer. Ano nangyari doon? Dito, lumapit siya kay Jesus. At sinabi niya, di ba kay Lord, Lord, yung aking pong alipin ay meron sakit. Sabi niya gano'n, sumama po kayo upang siya'y gumaling. When Jesus was about to come with him, sabi nung officer nito, sabi niya gano'n, Lord, hindi mo na kailangan sumama. Just say it, and it will happen. Sa verse 8, ito sinabi. Sabi niya, but the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Kita mo yung kanya humility, kababaan niya. He was a Roman officer. Matataas sila. Pero doon, nung na-meet niya si Jesus, nagpakumbaba siya. Sabi niya gano'n, hindi po karapat-dapat. Hindi po karapat-dapat na puntahan mo ang bahay namin. Sabi niya gano'n, just say the word from where you are and my servant will be healed. Grabe. Grabing kapangyarihan ng word yun. At grabe rin yung faith dito. Yung Roman centurion na yon, lumapit kay Jesus. Fully trusting, yung tiwala niya ando doon to heal his servant with just a word.
Kaya nga pagka tayo nagpipray, for example, your loved ones or your family in the Philippines may sakit, you just say the word. Right? And then let their faith boost. Maano yung faith na? Sabihin mo, alam mo, pagagalingin ka ng Lord sa pangalan ni Jesus. And then, let them agree. Kasi sa pag-agree yon, ibinababa nila yung kanilang pananampalataya kay Lord. Siya, itong Roman centurion to, nagtiwala ng buong buo na kayang pagagalingin ni Jesus sa pamagitan lamang ng salita. Amen? Kaya yung word ni Lord is very powerful. Him himself ay powerful. Yung amazing faith ay na-amaze mismo si Jesus. Alam niyo, pagka ikaw na-amaze mo si Jesus, name it. The Lord is going to give you whatever you want. Ano man ang gusto mo, ibibigay ng Diyos. Kasi mismo dito, na-amaze si Lord. Sabi niya gano'n, grabe. Sabi niya gano'n, greater than any he had seen in Israel. Sabi niya gano'n, alam ba yung faith mo? Wala pa akong nakikita. Sabi niya gano'n, sa Israel na ganyang pananampalataya. Sabi niya gano'n, ang nangyari ngayon, nagkaroon ngayon ng healing. Gumaling. Showing na yung totoong pananampalataya at yung humbleness na meron ka kay Lord ay nagpo-produce na tinatawag na God's grace doon sa mga taong nagmamahal kay Lord. Amen? Kaya if you love the Lord at humingi ka kay Lord with humble heart, ibibigay ng Lord yan. Pangalawang istorya na kung gaano ka makapangyarihan si Jesus, yung Jesus brings Lazarus back to life. Nung binuhay na muli ni Jesus, si Lazarus. Sabi sa istorya, sa John chapter 11, Lazarus was already 4 days na patay na. At sa kanila naman kasi, hindi naman iniimbalsa mo, talagang dinidiretso kagad sa libingan. So imagine in 4 days, kung ano na yung itsura, o ano na yung amoy ni Lazarus that time. So, dito, pinakita kung gaano makapangyarihan si Lord. Nung siya ay nasa malayong lugar, nakatanggap na siya ng tinatawag na balita patungkol kay Lazarus, that Lazarus died. Patay na si Lazarus. Pero sinabi niya sa kanya mga apostles, sabi niya gano'n, Lazarus just sleeping. Sabi niya gano'n, pupunta tayo doon para gisingin siya. But the truth is, namatay na. Sabi niya gano'n, hindi ako pumunta doon kaagad-agad para makita niyo ang kapangyarihan ng Diyos na kayang bumuhay ng mga patay. Amen? So ano nangyari pagpunta niya doon? Na-meet niya yung magkapatid na si Martha at si Maria. Di ba? Nag-iiyak sila. Sabi niya, Lord, parang ang tingin nila, parang huli na ang lahat nung dumating si Jesus. Sabi niya gano'n, patayin na po yung aming kapatid at 4 na araw na nakalibing. Sabi niya gano'n, hindi siya mamamatay, mabubuhay siya. At yung kanyang, yung si Martha, yung kanyang pag-iisip ay mali. Akala niya, sabi niya, she is in the resurrection. Yung pagka dumating na si Jesus, doon pala mabubuhay. But sabi niya gano'n, you will see the power of God today, this morning. And nakita natin doon, sabi gano'n, the shortest verse sa 11:35 o 32, sabi gano'n, Jesus wept. Di ba, umiyak nga si Jesus. So doon pinakita kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Even Him, He is God, umiiyak din siya. Amen? Sabi ngayon dito, sa verse 25 ng John 11, Jesus said to her, I have authority over death. Sabi niya gano'n, meron akong pangyarihan sa kamatayan. I raise dead people. And I give people true life. Anyone who believes in me will live. Even if that person dies, he will continue to live. Amen? Kung si Lord bumubuhay ng mga patay noon, sa panahon natin ngayon, kaya pa rin niyang gawin yun. Amen? Because why? He is the same yesterday, today, and forever. Kaya niyang gawin lahat yun. Sabing ganon, kahit na ikaw dahil namatay na, ikay muling mabubuhay ulit. Kapatid, ang Word has really a complete authority of everything. Kaya yung meron kang Word ngayon, si Jesus na nasa puso mo, ay merong kumpletong autoridad na ibinigay sa iyo. Na ikaw mismo, sabi niya gano'n, you will do greater things. Sabi niya gano'n, gagawin niya pa, mas mahigitan niyo pa yung aking ginawa. Kaya yung kamay na yan, taas natin, may kapangyarihan yan galing kay Lord. Amen.
You can change the atmosphere. You can change your situation. You can change everything that surrounds you. Kasi meron kang word sa puso mo. Amen? Kayang baguhin lahat ng bagay. Yung wala ng pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Yung wala ng kagalingan, magkakaroon ng kagalingan. Yung wala ng remedyo, kayang remedyohan ng Lord. Amen? At kung kaya niyang gawing, mag-create ng bagay para sa iyo, gagawin din ng Lord yan. Amen? Sabi ko nga sa trabaho, para lang magkaroon ka ng trabaho, mag-create ng Lord ng company para sa iyo. Para kayo makapasok. Ganyan ka, ka-importante kay Lord. So punta tayo sa verse 4. Yung verse 3, sabi nga siya yung complete authority. Sa verse 4 naman, dito pinakita, Jesus has life in Himself. Sabi nga si Jesus ay mayroong buhay doon mismo sa kanyang sarili. Kasi wala nga nag-create sa kanya. Siya ay eternal. Sabi nga John chapter 1 verse 4, it is the Word who caused everything to live. Because of this, He has brought light to all people. Sabi nga lahat daw na mayroong buhay, siya ang may kagagawan doon. Si Jesus ay eternal. He is the source of life. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng buhay. The life in Himself shines as a light. Yung buhay na meron siya ay ito ay nagliliwanag sa kanya. Bringing truth. Nagbibigay ng katotohanan, nagbibigay ng pangunawa sa lahat ng taong tatanggap sa kanya. Driving away the darkness of ignorance and with unstoppable power. Kaya lang naman nagiging makasalanan tao kasi because of his ignorance. Ano ibig sabihin? Kasi wala siyang katotohanan, hindi niya alam katotohanan, wala rin siyang understanding. Kaya minsan ang tao makikita mo, buhay ko to, wala silang pakialam. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Because why? Because they are in darkness. Hindi nila alam ang katotohanan. And then light will bring understanding and hope to everyone. Kaya ngayon, ikaw ngayon nasa liwanag na nagkaroon na ng buhay, alam mo na ngayon yung mali at tama. Amen? Ang buhay mo ay hindi na sa'yo. Ang buhay mo ay binigay mo na kay Lord. Kaya ano man ang gustong gawin ng Lord sa buhay mo, nawa. Amen? Mangyari nawa. John chapter 1 verse 5, sabi dito, the light shines in the dark and the dark cannot put out the light. Kita mo? Hindi siya kayang talunin ng kadiliman. Yung liwanag na meron si Jesus ay hindi kayang talunin. At sabi doon, tayo daw ngayon ay binigyan ng liwanag din. Sabi nga you become the light and the salt of this world. Ikaw ngayon na nagbibigay ng liwanag sa mga taong mayroong kadiliman sa buhay. Ikaw ang nagpapalasa ng kanilang mga buhay. Amen? Ang salt po, nagpapalasa, tama? Sa mga taong matabang ang buhay, ikaw ang nagbibigay ng lasa. Dahil kay Kristong meron ka. Amen? So, it shows that Jesus, the Word of God, came into the world's darkness. May kadiliman ng mundo, kasi nga because of sin. Sino ang may-ari ng mundo noon? Si Satan. Because of sin, nag-fall tayo. Ang ating mundo ngayon ay punong-puno ng kadiliman. Pero nung dumating siya, binigyan niya ngayon ng liwanag. Yung kanyang liwanag ay very bright, defeating sin and all evil. Wala na ang inisip ang tao noon kundi kasamaan. Di ba? Yung Tower of Babel. Di ba? Sabi nga na, ibang klase mag-isip ang tao noon. Ay beriin mong ang naisip na yung magtayo ng tore at abutin ng langit sa pamamagitan ng tore. Amen? Parang sinasabi lang gano'n, pwede tayong pumunta sa langit. Hindi natin kailangan ng Diyos. Anong ginawa ng Lord? Di ba? Ginulo sila. At sabi noon, isa lang daw ang langwahe noon. Ilocano daw. Manin-manin. Sabi naman ng Kapampangan, Mekeni. So it was only one language back then. Pero ginulo ng Diyos. Kasi yung kaisipan ng tao ay talaga naman tunay naman na talaga naman sukdulan na. At nakita natin sa istorya ni Abraham, 'di ba? Yung Sodom and Gomorrah. The Lord wants to destroy Sodom and Gomorrah because of the immorality na nangyayari doon. So,
lahat noon. Pero dumating si Jesus during His time, nagkaroon ngayon ng liwanag ang tao. Kaya ngayon, pagka meron nagtanong sa iyo, what keeps you going? Ito ang sagot mo dapat, the Word gives me life, and His life brings light to me. Ang buhay po, regalo ng Diyos. Hindi po yan kinikitil. Kasi ayan ay bigay ng Diyos. And the Lord will show you the goodness at kung ano ang kayang ibigay ng kagandahan ng buhay sa bawat isa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo ang sarili mo. Kasi, sabihin mo kasi, minahal ng Diyos ang buhay na yan. Sige, papalapakan natin si Lord. So ngayon, the light shining from Jesus. Yung liwanag ay nanggagaling kay Jesus. Siya ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng kaluluwa. Sabi dito ngayon, nagbibigay siya ng hope, nagbibigay siya ng joy, nagbibigay siya ng eternal and renewal to all who embrace it. Pag niyakap mo si Lord, babaguhin ang buhay mo. Sabi ngayon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, He has taken you out of dark place of sin. Tinanggal ka ng Diyos doon sa kadiliman na merong kasalanan. And He has brought you into His great light. Dinala ka niya sa kanyang liwanag. He has done all this so that you can tell people how great He is. Kita mo yung pagbabagong meron ka ngayon. Di ba? Yung ginawa sa iyo ni Lord sa buhay mo ngayon, pinromote ka, pinagandang buhay mo, binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng anak. Kaya tuwing ikay may nakakausap, ano ginagawa mo? Dinideclare mo yung greatness, yung kabutihan ng Lord. Amen? Nasasabi mo na ako'y pinagpala ng Diyos na lubos. Ang kaaway, ang tinatawag na devil, which is the God of this world, does everything he can do to stop your light. Gustong-gusto niyang tanggalin yung liwanag na yan. Gustong-gusto niya ibalik ka ulit sa kadiliman. Pero, yung liwanag na meron sa iyo ay merong authority. Sabi doon, the light in you has authority. Meron siyang authority. Anong dapat natin gawin ngayon? Use that authority that you have. Amen? Gamitin mo yung authority meron ka. Sabing ganoon sa Bible, they will know that you are a follower of Christ. Pagka ikaw ay, when you lay your hands on the sick will recover. And also, when you cast out devils, devil will flee. And then even though you makainom ka ng mga lason, hindi ka mamamatay. Pero wag niyong susubukan. Ibig sabihin doon, aksidenteng meron naglason sa iyo, hindi ka maano. Baka mamaya pag-uwi niya, ma-practice nga. Pagka nakita kayo ng ahas, magpatuka nga ako. Hindi Sabi doon, if someone, ito ay inisip niya na gawin para sa iyo, hindi ka maapektuhan. Pangalawa, the light in you produces miracle and faith. Kaya ano natin gawin? Dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos, i-demonstrate natin. Amen? Na merong miracle talaga. If someone is talaga namang problemado, sabihin mo lang, bro, sis, pwede ba kitang ipag-pray? And release the power that comes from the Lord. At kung siya meron sakit, bro, can I pray for you? And then use the powerful name of Jesus to heal that person. Kasi merong nagpuproduce siya ng miracles and faith, yung light na meron sa iyo, which is Jesus. Pangatlo, it opens the way to salvation. And we all know that Jesus is the way para kay maligtas. Share mo, anong gawin mo dapat yung? Preach it. Ihayag mo yung kaligtasan na meron si Jesus. Huwag kang mahihiya. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Sabi nga ng, preach the word or preach the gospel season or out of season. Pangapat, the light never leaves you. Ito maganda kay Lord, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen. Sabi niya gano'n, I will never leave you nor forsake you. I will always be with you until the end of time. So, ibig sabihin nun, embrace it. Yakapin mo si Lord. Kasi yan ang binibigay ng liwanag na meron ka ngayon. May authority ka na, nagpo-produce siya ng miracle at faith,
nagkakaroon ka ng na-open mo yung salvation, na yung tinanggap mo rin. At pangatlo, hindi ka iiwan ng Diyos. Sabihin mo nga kay Lord, hindi ako iiwan ni Lord. Kasi mahal ako ni Lord. So meaning, the source of all light has come into the world. Yung pinagmumulan na ngayon ng liwanag ay pumunta na ngayon dito sa mundong ito. Shining the true way. Ipinakita yung tunay na daan and filling every heart at pinupuno ang bawat puso and mind with His radiant truth and everlasting life. Amen. Kaya ang Kristiyano, pa nag-isip, grabe. Hindi understanding wisdom. Amen? Because wisdom comes from the Lord. Yung karunungan ay galing kay Lord. Ngayon, si John ngayon, sinums up niya itong mga verses na ito sa dalawa lamang. Sabing ganon, the word or logos into the word, dumating siya. Ano nangyari? Unang-una, nakita natin, Jesus became human. Naging tao si Jesus. Pangalawa, Jesus, nalaman natin that He is the source of life, at siya rin yung eternal light na pinanggagalingan that came into the world, darkened by sin. Dumating siya dito sa may mundong ito ng punong-puno ng kadiliman at binigyan niya ng liwanag. Amen? Kita mo yung katabi mo. Nagniningning. Sabi mo sa kanya, kapatid, medyo ma-oil ka ngayon. Ngayon, kita mo nung dumating si Jesus, iba't ibang reaksyon na nangyari. May mga naniwala, mayroong mga hindi naniwala, di ba? Naniwala sila na hindi si Jesus ang Misaya, mayroon namang hinahayag na si Jesus ang Misaya, pero ano nangyari doon? His lights keep shining. Ipinakita talaga sa kanila kung anong katotohanan. Nagbigay ngayon ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. Even though they don't want to accept it, binigyan niya pa rin ng pag-asa mga tao. Ipinakita niya kung anong katotohanan because the truth will set you free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. At pinakita niya dito that life to everyone, na lahat ng tatanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay. And congratulations, it was you. Amen? Tinanggap mo yun. Sabi sa John chapter 14, verse 6, sabi nga, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Malinaw, sinabi niya ganon. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang sino man makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya si Jesus is the only way to God. Siya lang talaga ang kailangan natin para makapunta sa Diyos, Ama. The ultimate truth, yung talagang katotohanan na meron siya. And the source of eternal life. The source of eternal life. He invites everyone to a real, unshakable relationship with Him. Lahat ay iniimbita niya para maunawaan natin yung katotohanan at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Because there is no one way to be saved. Amen? Kaya pag may nagsasabi sa inyo na meron pang ibang daan, wala na pong ibang daan. Si Lord lang po ang daan talaga si Jesus. Siya po yung binigay ng Diyos sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, Jesus is the one and only way to God the Father. Siya lamang ang daan patungo sa Diyos Ama. The ultimate truth and the giver of eternal life. Through Him alone. Sa Kanya lamang we find salvation and true. Lasting connection with God. Yung walang hanggan na konektado ka na kay Lord. Amen? Isahin natin, yung sinabi ng tatlong ganon, that He is the way. So, Jesus is the true way to salvation. Si Jesus ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Anong ginagawa niya? He guiding hearts to God. Ginagawa ni Jesus, ginaguide yung puso mo papunta sa Diyos. Binibigyan kanya ng pag-asa at binubuksan niya yung daan patungo sa walang hanggan. Ano sabi sa Acts chapter 4 verse 12? No one else can save us. Walang sino man ang pwedeng magligtas sa atin. Indeed,
we can be saved only by the power of the name Jesus and not by any other person. So malinaw po sinasabi ito na si Jesus ang kailangan natin. Kaya dapat ang pusong niyan, pag binuksan niyan, may letter J. Amen? Si Jesus dapat ang nakikita diyan. Pangalawa, sabi dito, Jesus is the living truth. Siya ngayon yung buhay na katotohanan. So, dito naman, nililid tayo, pinapalaya tayo, at pinapakita sa atin yung way to everyone who follows Him. Sa lahat na sumusunod sa Kanya. John chapter 8, verse 31 to 32. Jesus said, "The people will believe in Him. You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free." At ang katotohanan yan ay magpapalaya sa iyo na ang buhay mo ay importante kay Lord. Pangatlo, sabing gano'n, Jesus is the source of life. Siya yung pinagmumulan ng buhay. The light that gives hope. Yung buhay na merong pag-asa, merong layunin, may purpose ang buhay, at merong eternal joy. Amen. Iba po kasi yung happiness, iba po kasi yung joy. Yung joy, it comes from the Lord. Amen. Hindi siya nawawala. Ang happiness kasi, pag nasa problema na, nawawala na yung happiness. Pero kay Lord, maski merong problema, punong-puno pa rin ng joy. Romans chapter 6, verse 23. The payment of sin is death, but the gift that God freely gives is everlasting life found in Jesus Christ, our Lord. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang regalo naman binibigay naman ng Diyos Ama ay buhay na walang hanggan na makukuha lamang kay Jesus. Kaya kapatid, the Word opens the way for us. Ang salita ay nagbukas sa atin ng daan for us to become part of God's family. Ikaw ngayon ay binuksan, nagkaroon ngayon ng way para ikaw naman ay maging parte ng kanyang pamilya. Kaya embrace as His children and heirs of His promises. Ang ginawa ng Lord, binigyan kanya the words open, nagbukas siya ng daan para sa atin na maging part ng kanyang pamilya. In-embrace ka as His children, at ikay naging tagapagmana, heirs of His promises. Grabe, no? Hindi ka lamang niligtas ng Diyos, kundi binigyan ka pa niya ng mana na galing kay Lord. Tingnan natin to. So John chapter 1, verse 12 to 13, parang hindi lumabas ha. Yung isa kanina. Yan. Yan. Kaya we are so very blessed, hindi ka lang maniligtas, kundi binigyan ka pa niya ng pamilya. Amen? At hindi lamang yun, ginawa kanyang anak at binigyan ka pa niya ng mana. Amen? At maraming pangako. Si Lord, pag nangako, ginagawa niya. Hindi siya kagaya ng tao na pag nangako ay napapako. Si Lord, pagka nangako, tinutupad. Amen? So, paano natin nasabi yon? Sa John chapter 1, verse 12 to 13, ito sinabi, "But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa lahat daw na naniniwala sa Kanya, sa lahat ng tatanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So, eto, sige, palakpakan si Lord. Palakpakan si Lord. So, the Lord bless you. You become part of His family. Ang nangyari po doon, binago kanya sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Because of your faith kay Jesus, ikaw ngayon ay naging part of His family. Yung kanyang buhay, yung kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo, ito ay nagbago sa atin, nag-transform ng ating buhay. Binago kanya. At ni-restore our close relationship with God. Kaya nga, ang lapit-lapit mo kay Lord ngayon. Pagka nanalangin ka, dalangin mo talaga para ang lapit ang langit sa'yo. Before nyo ikinanalangin, ang lapit ng kisame sa'yo. Kisame lang lagi nakikita mo. Umabot kaya? Ano ba nangyari doon? Baka dumikit lang.
And now you can call God as your Abba Father. Dati, ibang tao, pagka hindi kilala sa Lord, sinasabi nila, alam na nung big man sa taas yun. Isang beses, yung tatay niya nasa baba. Sabi niya gano'n, big man, alam mo na, di ba? Sumagot yung tatay. Hindi ko pa alam. Pero right now, you can call your God, Abba, Father. Pag sinabing Abba, ito'y close relationship with the Father. Amen? Sabi niya gano'n, so that you can call Him through your spirit that He is your Abba, Father. Paano ka ngayon naligtas? They are reborn, sabi doon. Not with a physical birth, resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Ibig sabihin noon, pinanganak ka by Spirit. Ito yung nangyari sa may John chapter 3 between Nicodemus and Jesus. When Nicodemus asking, paano bang makapunta sa langit? Paano bang maging saved? Ano sabi niya ganun? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan ipanganak na muli. Kaya lang, hindi alam ni Nicodemus yung sinasabi ni Jesus. Ano sabi niya gano'n? Tell me, Jesus, I have to come back to my mother's womb para ako ipanganak? Sa ganitong laki ko na? Sabi niya, no. Sabi niya, you must be born again in spirit. Amen? Kaya ikaw bilang Kristiyano, 2 beses ka pinanganak. Pinanganak ka ng iyong nanay, pangalawa, pinanganak ka in spirit. Amen? Nanumbalik yung nawalang relasyon sa pamamagitan ng being born again. Kaya yung born again is very important po yan sa isang Kristiyano. I become born again. Pinanganak muli ako dahil doon. Kaya, a birth from God, spiritually, changed, renewed, and made holy. Kaya nakita mo, di ba? Lumalakad ka na ngayon na matuwid. Lumalakad ka na ngayon sa kaliwanagan. At pag ikay nagsasalita, full of wisdom ang lumalabas sa iyong bibig. Amen po ba? Are you blessed this morning? Palapakan po natin si Lord.